At sa punto po ito, makakausap natin si Chief Superintendent Ruben Theodore Sindak, Hepe ng PNP Public Information Office. Magandang tanghali po, sir. Si Jun Veneracion ito sa Balitang Hali. Yes, magandang tanghali sa iyo, June, at kay Maris na rin. Magandang tanghali at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa atin sa mga sandali ito. Unang-una po, kumusta po ang sitwasyon ng Davao City sa ngayon, sir? Well, sa ngayon po, sa aking pakikipanayam kay Regional Director, Police Regional Director, Police Chief Superintendent Wendy Rosario, ay okay naman po, no? Nasa maayos na kalagayan po sila. Yun nga, heightened alert na po sila bilang proactive and preemptive measures habang nagsasagawa po sila ng mga security operations doon. Anong klase po ba itong banta na pinag-uusapan natin, sir? Sa ngayon, June, paumanhin nyo na muna, hindi natin pwedeng sabihin ng mga detalye ng banta. Suffice it to say, yun nga, hindi nga pwedeng baliwalain to. Sabi, tulad ng kasabihan na it's better to be safe than sorry. Mas importante po na mas mag-ingat ang mga kapulisan at gumalaw bago maisakatuparan kung anumang banta na ito. Of course, ang masasabi, it is a threat of a terrorist threat in nature. Pakiulit po, sir. Ano po yung threat na yun, sir? Yung threat ay nagmumula sa isang terrorist group po. Mula sa isang terrorist group, maaari niyo po bang sabihin sa publiko kung anong sa ngayon, terrorist hindi group? po. I am not at liberty to say yung mga details kung anong terrorist group ang gumagawa nito at kasi nagsasagawa nga sila ng operasyon. Yung level po ng credibility nitong intelligence information na ito, sir, ano po? Is this A1 information, sir? Wala naman exactly A1, that's of course a lingo, but the level of credibility or integrity of the information is very high. We could say, as in fact, even it has already caught the attention of no less than ating presidente na bilang ama ng sambayan ng Pilipino po ay nagpahayag ng kanyang concern at binigyan din ng informasyon si Mayor Duterte, yung local chief executive doon po. At yun lang, yung mga informasyon kasi ito, sigurado bago nakarating sa presidente na may mas malawak na kaalaman sa mga bagay na ito ay prinoseso na rin yun po galing sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na involved sa information gathering. Yung informasyon po ba ay galing sa intelligence group ng Philippine National Police o sa kabilang side naman ng fence sa militar? Hindi natin masasabi yung mga ganong detalye na po. Meron ng combined efforts po, mostly combined efforts po ng lahat ng information gathering agencies ng ating pamahalaan. Yung threat po ba ay nakakonsentrate lang sa lungsod ng Davao? Meron ang pinaka-buod ay parang nakafocus sa Davao, yung mga balaki nila, yung masamang balak nila, kung ano man yun. At meron din sa mga ibang parte ng Mindanao, subalit ito informasyon pa lamang na hindi pa ganun kataas ang level of validity, kaya ini-evaluate pa yon sa ibang bahagi. Ang mataas lang po ng level ng integrity and credibility ayun pong sa lungsod ng Davao? Ayun po, tama po kayo. Anong mga hakbang ng PNP, sir, para makontain itong threat na ito? Well, unang-una, in-action ng nila, nasa kanilang kamay na po, siyempre, sa Davao Police at sa Davao Regional Police Office, ang mga impormasyon na to at sinasagawa na nila ng mga countermeasures as well as police actions and security operations. Of course, in close coordination and cooperation din ng Armed Forces of the Philippines na nasa naturang lugar. Ito po ay, siyempre, magkikreate po ng pagkabahala sa publiko pag sinabi po natin meron terrorist threat. Sa punto mo ng mga otoridad, ano po ang masasabi niyo sa publiko? Ano po yung maibibigay niyong assurance para hindi naman mag-create ito ng panic, lalo na po doon sa mga tao at naninirahan po sa lungsod ng Davao? Well, ito nga sinasabi namin, huwag po sila mag-alala o mabahala. Maging vigilant enough lang at take extra precautionary measures. Pero ang lahat ng bagay po ay manageable pa naman. We are just taking proactive and preemptive action against information with a certain degree of reliability and validity. Okay, maraming salamat po. Yan po si Chief Superintendent Ruben Theodore Sindak, ang hepe po ng PNP Public Information Office. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po.